Alam po niyo mga kaibigan, for information lang po, hindi naman natin pinagyayabang at pinangunahan. Pero yun naman ang totoo. Si Ombudsman Boyeng Remulla, Mike Defensor, at Senador Marcoleta, magkakaibigan po yung tatlong yan. Magkakasama yan doon nung mga congressman sila sa ilalim ng Duterte administration. Tama ba? 18 Congress, 19 yata at 18 Congress magkakasama yung mga yan. Alam niyo yung isa sa mga dahilan kung bakit lalo silang nakilala ng mga panahon yon. Natandaan niyo yung issue ng nireject na renewal ng franchise ng ABS-CBN. Diba? Nag-expired yung prangkisa ng ABS-CBN dahil sa di umano'y maraming violation, hindi nila inirenew. Itong tatlong congressman na ito ang pinaka-aktibo dyan. Lalo na yung dalawa, Mike Defensor at Marcoleta. Public knowledge yan, baka lang nakalimutan nyo, pinapaalala ko. At si Boyeng Remulla, isa rin yan sa kasama nila, tumutol sa prangkisa ng ABS-CBN. Dahil trabaho nila yon. Naniniwala silang hindi pwedeng i-renew ang prangkisa ng ABS dahil mayroong mga violation. Abogado si Remulla, abogado si Marcoleta, si Mike Defensor, hindi naman abogado, pero naniniwala siya na kailangan na isarang, i-stop ang operation ng ABS. Sila yun. Pero ganoon talaga ang buhay. Pag may mga oras talagang trabaho lang, kung ano ang nature ng trabaho, nagkakasundo. Pero pagka nagkahiwa-hiwalay, magkakaiba na ang responsibilidad at trabaho nila. Si Marcoleta ay nanatiling politiko, natiling mamabatas, naging senador nga. Si Mike Defensor, wala naman siya sa gobyerno, pero dating congressman, dating cabinet secretary. Ito naman si Remulla, dating congressman, dating governor yan, naging justice secretary, ngayon ni ombudsman. So lahat sila, may kukumpara ko, puro trabaho lang. Nagtrabaho lang sila sa kanilang paniniwala na sila'y magkakaibigan at sama-sama nila para huwag-bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. At walang pwedeng makapigil at makapagsabing illegal yun kasi trabaho yun ng Kongreso. Pero ngayon nagkahiwa-hiwalay sila. May kanya-kanyang paniniwalang pampolitika at may kanya-kanya rin silang trabaho na ngayon. Bakit hindi irespeto yun? Yan po yan. Kaya nga laging sinasabi ni Ombudsman Remulla, wala namang personalan dito, wala namang political harassment dito. Lahat ito trabaho lang. Obligasyon ng ombudsman bilang independent body, gawin nila ang trabaho nila. Yun po yun. Baka kayo at yung ating mga kabayan nasanay lang doon sa may ibang mga ombudsman na wala tayong naririnig. Nasanay kayo sa dating ombudsman na walang nakakasuhang malalaking tao. Nasanay kayo sa ombudsman ng araw na hindi nga makaharap sa press conference, ayaw nga magpa-press conference, ayaw magpa-interview, wala talaga tayong nalalaman kung anong ginagawa nila. Di ba? Ay itong Boyeng Remulla, iba. Trabaho, tapos madalas interview, madalas press conference, tama yun. Kasi ang lahat ng government office, especially ang ombudsman, dapat talagang iparating sa taong bayan kung ano ang kailang ginagawa at gagawin. Kasi sila anti-graft body. Sila yung lumalaban sa mga korupsyon, katiwalian ng mga opisyal ng taong bayan at ang mamamayan na dapat bigyan ng proteksyon. Yun ang trabaho nila. Kaya maswerte tayo, may tapang na si Ombudsman Remulla, meron pa rin lakas din ng loob at ibigay at tama lang na magpahayag sa media kung ano kailang ginagawa. Meron na nga silang assistant ombudsman, spokesperson pa, inilagay niya. Si Attorney Miko Clabano. Yun madalas na maharap pag busy si Ombudsman. So, trabaho ni Ombudsman, mag-imbestiga pag may ebidensya. Kaya ngayon, nangyari yan. Kahit magkakaibigan yung tatlo, pero dumating ang pagkakataon, may ebidensya at trabaho ng Ombudsman, imbestigahan yung dalawa. At hindi naman kasalanan ito kung bakit tayo imbestigahan, kasi umamin. Umamin si Marcoleta, tumanggap ng 75 million. Umamin si Mike Defensor na siya yung nagbigay ng donasyon ng 25 million o kung magkano man. At yung
yung dalawa pang mga nabanggit na mga pangalang negosyante, o sino may kasalanan? Pag hindi mo naman kinasuhan yan, di inutil yung ombudsman. Pag hindi naman kinasuhan, sasabihin palakasan. Kaya tama yung paninindigan ng ombudsman bilang independent body. Kahit magkakaibigan, kahit magkakasama, kahit magkakilala, sa ebidensya nakatingin sila. At yun ang kailang pagbabasihan. Tama ba o mali ang kailang ginagawa? Maging matalino sa lahat ng mga komento at paliwanag. Hindi ba? Ako wala naman akong kinikilingan dito. Ini-endorse ko lang sa inyo, pinakikilala ko sa inyo, malalim ang pagkakaibigan ng mga yan. Bago pa yung ABS-CBN franchise issue yan, matagal na silang magkakasama sa Kongreso. Congressman Defensor noon, party list congressman. Ito naman si Marcoleta ng panahon yung parehong party list din congressman. Si Boyeng Rimulya naman ay congressman ng 7 District. Tama, District 7, tama, ng ikapitong distrito ng lalawigan ng Cavite. Ayun po yun. So ngayon, hindi sila magkakaaway. Batas lang ang sinusunod. Ang nagpapaaway lang at nagagalit yan yung mga taga-suporta. Nitong mga kinasuhan. Abay, mas masama po kung walang kakasuhan. Mas masama kung magiging bulag-bingi ang ombudsman. Kawawa lalo ang mamamayan. Kaya pabor man kayo o hindi, dapat matuwa kayo sa ginagawa ng ombudsman dahil ginagawa yung trabaho nila. Sinampulan nila na kahit magkakaibigan, magkakasama, pag may ebidensya, may pananagutan at dadalhin sa korte ang kaso. Kaya napakagandang halimbawa nito. Napakagandang president nito. Dahil walang pinagtatakpan. Yung ibang mga congressman at kontraktor, mga senador at iba pa, under investigation. Yung iba nakasuhan na, yung iba kakasuhan pa. Hindi nga lang sabay-sabay. Yung iba, ang comment ka bakit si Marcoleta kakasuhan, ay si Romualdez ay wala pa? Relax lang kayo. Sabi ng ombudsman, sunod-sunod yan. Hindi naman tumitigil sila. Hindi naman sinabi ng ombudsman, kinasuhan namin si Marcoleta at Defensor, titigil na kami. Stop na investigation. Wala namang ganun sinabi. Ang sabi nila, uulan ng kaso. Ibig sabihin, maraming kaso, maraming kakasuhan, hindi lang pwedeng pagsabay-sabayin. Kasi nga, parte ng case build-up. Hinog pa. Talagang inaayos silang mabuti. Pag hinog ng ebidensya, ay kanilang ipapail na. Yun ang basihan para hindi daw ma-dismiss. Para makakumbinsi ang mga division ng Sandigang Bayan maglabas ng warrant of arrest at ituloy ang proseso ng trial. At ang ombudsman ay nakahanda bilang mga prosecutors. Magiging taga-usig sila ng iba't ibang mga kasong kanilang ipinapail before Sandigang Bayan. Ganon po yun. So, huwag kayong magagalit. Pati ako, dinadamay nyo, nagbabalita lang tayo, nagbibigay ng opinyon. Pagka ang gumagawa ng mga ganyan, kulang sa kaalaman, mababaw na argumento o wala talagang argumento. Huwag ganon.